Pagkatapos kong mapaarawan si baby ay kumain lang kami ng almusal tapos ito at inihanda ko na nga ang panligo niya. May isa nga nag-comment sa post ko kung hindi ba daw ako nahihirapan sa net sa bathtub ni baby. Buti na lang Mia at nakapag-comment ka nga at sa totoo lang ay nahihirapan talaga ako kaya ito at nag-check out na nga ako ng panibagong higaan ni baby sa bathtub. Mas maganda nga ito dahil hindi na nga dumudulas si baby, hindi kagaya sa net na dumudulas talaga siya at nahihirapan talaga ako. Schedule nga sana ng hearing test ngayon ni baby kaso nga lang hindi na nga lang kami nagpunta at isasabay na nga lang namin sa newborn screening niya. Bago kami lumabas sa ospital ay nakapag-hearing test at nakapag-newborn screening na nga siya pero uulitin nga. Sa hearing test ay madami nga kaming magkakasabay na uulitin at sa newborn screening naman kaya uulitin yung sa kanya ay dahil 36 weeks and 5 days nga lang siya. Kapag ang ultrasound nga ang susundin ay 37 weeks na si baby, kaso nga lang yung LMP ko nga ang sinunod nila kaya ayun 36 weeks and 5 days nga lang si baby. First time ko nga sumama at makita ang pag-newborn screening. Dati kasi hindi ako sumasama at yung aking ina nga nagpapa-newborn screening sa mga anak ko. Naaawa kasi ako sa baby lalo na nga kapag umiiyak sila. Nang mapaliguan ko na nga si baby ay naligo na nga din ako at pagkatapos ay ini-unbox ko na nga itong mga parcel ko. Excited pa naman ako dito sa parcel ko kaso nga lang iba nga ang dumating at maling item nga. Hindi ko na nga sana to i-unbox dahil sa box pa nga lang ay kita na nga na mali nga yung dumating na item sa akin. Kaso nga lang kailangan nga ito kapag magre-return or refund. Medyo disappointed nga ako dyan dahil excited talaga ako sa parcel ko na yun. Ang tagal-tagal ko pa naman nag-antay dahil hindi nga agad na i-deliver dahil eksakto nga no nagkabagyo. Kaya kailangan talaga sa tuwing bibili tayo sa online mapa-content creator man tayo o hindi, kailangan talaga palagi nating kukuhaan ng video. Next ko namang ini-unbox ay etong ang barena na binili ko para sa asawa ko. Nasira na kasi ang ginagamit ng asawa kong barena. Paano ba naman hindi masisira ay ginagamit niya nga sa semento ay wala naman yun hammer. Kaya itong bagong binili ko ay meron na ngang hammer at pwedeng-pwede na nga niya itong gamitin sa semento. Pero bago ko nga yan binili ay nag-research nga muna ako. Sariling pera ko kasi ang pinambili ko dyan at hindi na nga ako nagtanong sa asawa ko kung ano bang bibilhin kong barena. Nag-research na nga lang ako at nanood sa YT kung ano ba yung barena na pwedeng gamitin kahit saan kagaya na nga lang sa pagbubutas ng semento. Yung una kasing binili ng asawa ko ay hindi nga pwede sa pang semento kaso ayun ginagamit niya nga dahil wala nga siyang magamit. Tuwang-tuwa naman ang asawa ko dahil nga sa binili kong barena para sa kanya dahil may magagamit na nga siya ulit. At hindi nga lang pangbakal, pwedeng-pwede niya nga din gamitin na pambutas nga ng semento. Pagkatapos ko nga mag-unbox at pagkaalis ng asawa ko para pumasok sa trabaho, namalansya naman ako ng mga damit ni baby. Sinasamantala ko na nga habang natutulog pa si baby dahil tuyo na rin naman tong mga damit niya. Yun lang, salamat sa panonood.